Welcome back to our channel, Date 18 Integrated Home Garden. Dito po tayo sa ating taniman ng okra. And we're doing this para meron tayong makain. And ultimately, meron tayong pangbenta, pangdagdag kita. And ito po pala yung okra natin. Tinatry ko na magtanim na walang gasto. Pag-usapan natin yung isa sa pinaka-simple, basic, ngunit napakahalagang activity sa ating taniman ng okra, yung pagpupruning. So, yung pruning, yun nga yung pagtatanggal ng mga parts ng halaman. Pero specifically, yung share ko dito is yung para ma-prolong yung kanyang productive life. Yun po yung purpose ng pruning natin ngayon. Iba-iba kasi yung purpose ng pruning. Merong pruning na para dumami yung mga sanga. Merong mga technique doon. Meron ding pruning na para sa disease management. And yung si-share ko lang po ngayon na pruning na technique is para maprolong yung kanyang productive life. So paano nga ba natin gagawin yan? And before natin i-share kung paano gagawin, i-share muna natin yung science behind nun. Ano bang nangyayari sa loob ng katawan ng ating okra? So sa ating tanim, meron hong tinatawag na abscisic acid. So yun po yung natural na pinoproduce ng ating tanim. Ayan, para dun sa mga parts na hindi na masyadong productive kagaya nito. So ultimately, magiging yellow ho ito dahil po sa abscisic acid. Ayan, gahanap tayo ng yellow. Ito, yellow. Okay. So yung purpose ng abscisic acid is for tinatawag na abscission or yung pagtanggal, pagkalagas. Yan. Okay. Hindi ba malagas? Okay. So, pero yung abscisic acid po ay merong hindi magandang epekto sa tanim kasi ito ay nagpapa-early sa tinatawag na aging ng tanim. Kaya yung purpose natin ngayon sa pagpupruning ay hindi na para yung abscisic acid ay hindi mag-increase yung production niya sa tanim. Kaya hindi pa nag-yellow, ay try natin na i-prune na agad yung mga may symptoms na hindi na siya magiging productive kagaya nito. Okay? So yan, ipuprune lang natin yan para ma-prolong natin yung kanyang productive life. Okay, so yung iba pa. So yung alin nga ba yung dapat nating i-prune? So yung iba, yung style nila, pagkatanggal ng halimbawa ng bunga, i-prune agad nila dito. Okay naman yan kung maraming dahon, pero pagka yung ating tanim ay hindi ganyan kaganda yung tubo ng mga dahon, ay mag-conserve din ho tayo sa mga dahon. Yung atin lang ipuprune ay yung mga papunta na sa kanyang tinatawag na abscission or papunta na sa pagkalagas. Kagaya nito, kung makikita nyo, meron ng mga disease. Ayan. So pwede i-prune na ho natin to. Okay. Same with here. Ito, makita nyo, may mga disease na rin. So i-prune na ho natin yan. Ito, okay pa to. May mga disease na rin. Okay, may mga spot na siya. Pero okay, makakaano pa yan. Kumbaga yung advantage na makukuha natin, mas mataas pa kaysa sa liabilities na binibigay niya sa tanim. Kaya hindi muna natin siya puputulin kasi highly photosynthetic pa itong leaves na to. So, yan. So, yan lang po yung paggawa ng pruning para ma-prolong natin yung life cycle, yung lifespan ng ating tanim. Ay, pasensya na sa aking gunting. Okay. So yan, sana meron kayong nakuha sa ating video. Don't forget to subscribe to our channel. Magbabalik po ang Date 18 Integrated Home Garden hanggang sa sunod nating mga video. At sana po ay continue tayong nakapanood. Salamat po. God bless.